Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Muli isang malaking pribilehiyo po na magamit po ng ating Panginoon upang maghatid po ng kanyang salita. Sa umaga po ito, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon sa isang magandang umagang pinagkaloob sa amin. Dalangin namin Panginoon na patuloy na kayo po ang siyang manguna sa mga oras na ito. Nawa ang bawat salita na mamumutawi sa aking labi ay maging daloy ang Panginoon ng pagpapala ninyo, Lord God. Sa lahat ng mga makikinig at sa lahat Panginoon na nanonood ngayon. Salamat Panginoon sa buhay at lakas na patuloy niyang pinagkakalob sa amin. Dalangin namin na ang Banal na Espiritu ang siyang manguna Panginoon sa gawain ito. Nawa Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom upang maihatid ko po ng maayos ang iyong mga salita. Lahat po ito ay tinataas po namin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa umaga pong ito, ang ating pong pagbubulayan na salita ng Panginoon ay mula po sa aklat ng Mateo. Mateo 13 verse 4 to 9. Ito po yung talinhaga tungkol po sa maghahasik. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po dito mula po sa aklat ng Mateo verse 13 to aklat ng Mateo 13 verse 4. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil malipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ang mga ito. Ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may tigi-100, may tiga-60 at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Pinagpala na po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang ating po pag-aaralan ay pinamagatan pong ang maghasik. Amen. Naalala ko po na ang tatay ko po kasi ay isang magsasaka. Sa tuwing nagkakaroon po ng pasabog, sabog po ang tawag sa amin. Ang pagsabog po ay hindi po yun masasabi na mapupunta lahat sa isang direksyon, kundi sa may pinakagitna, sa side, iba-iba po ang pagsasabog po. Dito, ginamit po sa parabolang ito, yung sa paghahasik, yung iba't ibang parte kung saan po napunta yung mga binhi. Sa una pong talata, sabi po dito sa verse 4, sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Amen. At dumating po ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Ano po ba ang sinasabi po sa salitang ito? Ini-imply po dito na yung pong daan, yung kumakatawan po sa tabing daan po, kumakatawan po ito yung sa ating comfort zone. Ito po yung mga nakasanayan natin. Maraming pong tao na ayaw po talaga na tanggapin yung salita ng Diyos. Kasi kapag once na tinanggap natin ang salita ng Panginoon, nangangahulugan po ito ng pagtalikod doon sa kasalukuyang pinaniniwalaan o yung buhay po ng isang tao. Kung kaya yung tabindaan, kumakatawan po ito yung mga paniniwala natin, mga kaisipan, yung mga comfort zone po natin. Ang ibon naman po, ito yung kumakatawan naman po doon sa mga kaisipan, yung mga tradisyon, mga pamahiin, na isinusulong po ng mga tao, yung mga grupo o yung mga relihiyon. Kung kaya naririnig po ng tao, minsan po pag naririnig ng tao yung salita ng Panginoon, pero dumadaan to sa isang tenga at lumalabas naman sa kabilang tenga. Kasi marami pong tao na kahit pa noon pa man, ay walang panahon po na makinig sa salita ng Panginoon. Para sa iba, ang pakikinig po sa salita ng Panginoon ay pag-aaksaya lamang ng oras o ng panahon. Kasi po, maraming tao na takot na maging seryoso sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Dahil
kapag tinanggap po nila ang salita ng Panginoon, inaasahan po na maraming pagbabago doon sa takbo ng buhay na nakasanayan natin. Parang yung comfort zone po natin na yung mga pamahiin, nasanay po yung mga tao ng iba't ibang pamahiin. Tapos, pag nakakilala sila sa Panginoon, biglang mababago. Doon po nagkakaroon ng parang adjustment. Pero ang banal na spirito naman po talaga ang nagbabago sa atin. Meron po kaming nakilala dati, Bible study namin. Yung marami silang paniniwala. Pero nung senior namin yung salita ng Panginoon, ang alam namin, kasi nakita namin tinanggap niya eh. Pero nung pong pag-alis namin, parang pagpunta namin doon, nag-share kami, okay naman, nakita namin tinanggap. Pero yung nakasanayan ng pamahiin, hindi pa rin nila maiwan. Parang tinanggap lang, nakinig lang sila, pero hindi naman nila naisabuhay po yung salita ng Panginoon na binahagi namin. Kaya nga po, dapat daw po, kaya matapos makapakinig, ay kinalimutan na yun, karaniwan nga po, pag narinig sila, kinakalimutan na nila yung kung ano yung napakinggan nila, at nagpapatuloy po doon sa dating buhay na, sabi nga po, walang saysay, o walang kabuluhan ng buhay natin, pag wala po ang ating Panginoon. Yung mga kasiyahan, pansamantala lang po yan eh. Yung wala siyang tiyak na patutunguhan. Kaya napakalaking hamon po sa mga maghahasik o sa nagpapahayag po ng salita ng Panginoon na yung tiyaking may kabuluhan, yung pakikinig ng mga tao dun sa salita ng Panginoon. Huwag tayong mapagod din na magbahagi ng salita ng Panginoon. Yun po yung isang klase na kung saan naghasik po ng binhi ang isang maghasik o ang isang nagbabahagi ng Panginoon. Dun po sa isang klase yung nahulog sa tabing daan, kumbaga hindi po siya nag-grow at tinuka lamang po ng ibon. Doon sa pangalawa naman po, mababasa naman natin yun sa nahulog doon sa mabatong lupa. Ang sabi po doon sa verse 5, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasa'y mababaw ang ugat. Amen. Doon po sa paghahasik nga na yun, mabuti po sa may mabatong lupa. Sumibol pa eh. Nagkaroon pa ng ugat. Pero dahil nga po manipis lang, nung sumikat na yung matinding araw, ay unti-unti na rin siyang namatay. Sabi nga po, mainam naman, may tumubo saglit, pero mabilis lang din po siyang namatay. Paano po natin ito may apply sa ating buhay? May mga tao na mabilis po na tinatanggap yung salita ng Panginoon, mabilis na sumasampalataya, pero mabilis din naman talikuran yung pananampalataya, lalo na kapag po nakakaranas na ng mga pagsubok at yung pag-uusig. Di ba nga po na pag-aaralan naman natin na talaga naman, karaniwan kapag tayo ay nakakilala sa Panginoon, nakapakinig sa Panginoon, at tinanggap natin ang salita ng Panginoon, hindi tayo exempted doon sa mga pagsubok at patuloy na mas marami pa na sinusubok ang kaaway pinapararanas sa atin upang mas matest pa yung ating pananampalataya. Pero yun nga po, dahil po sa tindi ng pagsubok o yung kumakatawan po sa init ng araw, ay mabilis pong matuyo yung ugat, yung halaman, at namamatay po ito. Napakarami na po na nabalitaan natin yung mga popular na tao na una yung sa simula, nag-aapoy pa yung kanilang pananampalataya, pero pagka lumaon na at nakaralas sila ng mga pagsubok, ay unti-unti na rin pong bumibigay po yung kanilang pananampalataya at mas worse pa po yung kanilang pagbabalik po sa dating buhay. Kasi po yung, sabi nga po, ang tunay na followers ni Jesus Christ, hindi ito nangyayari sa isang araw lang, hindi ito nangyayari sa isang gabi lang, kundi ito ay nangyayari araw-araw, binabago tayo, araw, gabi, at ito'y patuloy na nagpapabago sa atin.
maaari po sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, may mga tumanggap o marami pong tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung magkagayon po, kailangan na magkaroon tayo ng porsigido ba? Yung ay ibig sabihin mas magkaroon tayo ng eagerness na magbahagi pa ng salita ng Panginoon. Kasi doon nagsisimula doon sa pagtuturo natin, pagpapaliwanag natin, at yung mayabong yung pananampalataya. Pero kapag tayo ay tumigil, unti-unti rin po yung ating binabahaginan nanghihina din po. Para din po yung apoy. Nauna nagliliyab yan, may baga, pero pagka nagkaroon na ng konting hiwalay na sa kapwa-baga niya, unti-unti po yan hihina. Kung kaya bilang tagapagbahagi ng salita ng Panginoon, matuto tayong mas alagaan pa yung ating mga binabahaginan. Kaya nga po ako din ay nabibless talaga doon sa mga nagbabahagi po ng salita ng Lord na kahit na iilan lang muna yung ma-attend, pero patuloy pa rin. Naalala ko po yung sabi po nung bayaw ng aking asawa, ng Brother Bards, na dati po nanghina din kasi ako na magbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi sabi ko, bakit ganun? Parang yung bang nagbabahagi kami, parang wala namang nangyayari kasi ganun pa rin sila. Pero ang sabi ng bayaw ni Brother Bards, magpatuloy lang kayo, sabi niya. Huwag kayong mapagod kasi hindi natin alam na pagdating ng tamang panahon ng ating Panginoon, may ginagawa talaga siya. Tunay nga na walang eksaktong panahon na yung ating pagpapagal ay mayroong talagang kapupuntahan. Yan. At patuloy na tayo ay magsumikap din at manalangin na samahan tayo ng banal na Espiritu tuwing tayo ay nagbabahagi. Ngayon po. Ang ikatlo naman, yung pong nahulog doon sa matitinik na halaman. Doon po sa verse 7, may mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ang mga ito. Ang mga binhing tumubo doon. Amen. Hindi po tulad ng una. Yung una kasi doon sa may babato, wala talaga yun kinain na ibon. Yung pangalawa naman, halimbawa natin, yun namang doon sa may mabatong lupa. Tumubo naman siya, pero hindi naman siya nagtagal. Namatay din siya. Dito naman po, mayroon namang mga matitinik na halaman na kasabay ng pagtubo. Hindi nagtagal, namatay din yung binhi, samantalang nabuhay yung mga halamang tinik. Yun po kasi pag sa isang magsasaka po sa amin, doon sa Nueva Ecija, pag nagtanim si tatay at may mga trigo, may mga damo na kasabay, yun ay tinatanggal din po nila. Kaya minsan pinapaanohan po na ini-sprayan ng gamot para po mamatay yung damo. Dito po sa ikatlo na to, ikatlong parabola po na nagsasabi na doon sa matitinik na halaman, nakasabay nung inihasik po ng magsasaka. Ano po ba yung sinasabing tinik na humahadlang po doon sa mga paglagong espiritual ng isang tao? Nariyan po yung mga kasiyahan ng buhay. Maraming tao po kasi, totoo naman, maraming tao po na pinagpapalit yung salita ng Panginoon. Ipapagpapalit yung lahat ng bagay. Maging minsan yung dignidad natin, maging yung ating pananaw, yung ating paniniwala, para lang doon sa mga layaw ng katawan. Yung mga pleasure po ng mundo, yung ino-offer ng mundo, na maraming sumasamba doon sa pleasure ng mundo. Minsan dinadambana pa yun dambana ng buhay. Kasi yun yung masaya na nakakanasan nila. Pero hindi nila alam na yun ay pansamantala lamang. Yun po yung mga nagiging tatakbo ng kahinaan ng pananampalataya ng isang tao.
marami pong tao na hindi sumulong yung buhay spiritual dahil doon sa mga worries, yung mga pag-aalala. Yun yung kumakatawan doon sa mga tinik, yung mga ating alalahanin, kung tayo sa may pagkain tayo, sa mga pananamit, yung mga pangangailangan, yung security. At marami pa pong iba. Ang tanging doon po sa mga ganong klase ng ating buhay, lagi po natin alalahanin yung pong paano tayo magtitiwala, paano natin panlalabanan po. Yung mga sitwasyon ganun na may mga alalahanin tayo. Ang ating pong tatandaan, sabi po sa Matthew 6, verse 33, na sabi doon, ang winika ni Jesus, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Nandun na po nandun na yung pangako ng Panginoon na pag inuna natin siya, lahat ng ating kailangan ay bibigay na ng Panginoon. Hindi pa sinasambit na ating labi, alam niya, alam ng Diyos. Ganun kabuti, ganun makapangyarihan po ang ating Diyos na hindi pa natin sinasabi, alam na niya yung kung ano yung pangangailangan natin, kung ano yung kailangan mo, kapatid. Yun po yun Meron kasing mga iba na lalo ngayon, marami talaga nahuhumaling doon sa mga kayamanan, yung mga possession, lalo na ngayon yung magkakaroon ng eleksyon, yung possession, yung prestige. Ngunit maraming tao ang patuloy nga na napoposes po sa ganun, sinasamba nila yung kayamanan, sinasamba nila yung yung pagkakakilala sa kanya, ginagawa ang lahat para lamang doon. Parang ang sabi po, yun daw yung end all and be all ng buhay nila. Yun yung buhay nila Yun yung kanilang gustong Diyos. Yung marami nga pumapatay pa para lang sa kapangyarihan. At ang sabi po dun sa sa Matthew 6:24 na may babala. May babala po ang ating Panginoon na walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Amen. Doon na pinapakita sa atin, lalo na sa panahon ngayon, na hindi natin pwedeng pagsabayin na maglilingkod ka sa Diyos at maglilingkod ka din sa kayamanan. Yun po yung isa nating tandaan na ang tanging dapat nating paglingkuran at sambahin ay ang ating Panginoon. Kasi pagka tayo ay nakakilala sa Panginoon, ang sabi nga nila, all goes na nagfo-flow na yung lahat. Yung pangangailangan natin, yung gusto natin, na kalooban ng Diyos ang masunod sa ating buhay. Napakaganda po at napakasarap po nung ganong pakiramdam. Pag nakanasan po natin na magtiwala sa Panginoon, yung mga matitinik na halaman, yung mga problema na yan, ay talaga namang na siya. Although, hindi naman talaga exempted Lahat naman tayo, habang nabubuhay, mayroon talagang mararanasan ganun. Pero, sa biyaya ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kasi, maraming pangako ang Lord na hindi talaga tayo pababayaan kailanman. Kaya, sabi po, lagi nating ipapanalangin na maging matatag tayo sa ating pananampalataya, na hindi kayang agawin ng mga kasiyahan, ng kahinaan, ng ating pag-aalala, o anumang kayamanan dito sa mundo. Kaya maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Ito naman po yung kahulihan, yung nahulog po doon sa may matabang lupa, doon po sa verse 8. Sabi po, ngunit ang mga binhing na hasik sa matabang lupa ay namunga. May tigi 100, may tiga 60, at may tigta 30. Amen. Diba? Napakaganda po doon. Doon po yung sabi, ang tanging mga binhing ito ang nagsipabunga. Hindi pare-pareho po ang bunga, pero ang bawat isa ay nagkaroon ng pagkabunga. At ang tulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa, yung mga taong, ito po yung mga taong dumirinig
at umuunawang mabuti dun po sa mensahe ng ating Panginoon. Kaya't ito'y namumunga ng sagana. Hindi po siya perpekto na parang 100% na ang bunga. Kundi po scattered siya, scattered yung bunga niya. Ano po ba yung susi sa pamumunga spiritual? Dapat po tayo ay magkaroon ng pandinig at pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Hindi po kasi sapat lang yung makikinig lang tayo eh. Kailangan po magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa sa mensaheng ating naririnig. Dumarating po yung paano ba natin masasabi na meron tayong mataman o yung malalim na pagkaunawa doon sa ating naririnig. Kapag po yung ating naririnig ay ating isinasabuhay. Amen. Di po ba? Sabi nga po ng iba, paano ba maiengganyo o yung mga ibang tao sa ating paligid na maniwala doon sa ating pinaniniwalaan na ang Diyos nating sinasamba ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat, Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan, kundi makikita po sa ating buhay. Sinasabuhay natin kung ano yung ating naririnig. Yun po yung isa sa pinaka-importante talaga na sabi nga po dati ni wika ni Confucius, sabi niya, I hear and I forget. I see and I remember. I do, I understand. Kapag po kasi na kita nga natin, naaalala natin, naiintindihan natin, isinasabuhay natin kung ano yung ating napapakinggan. Isa po yun sa makikita po sa isang mananampalataya. Kung paano binabago ng Panginoon yung kanyang buhay araw-araw. Hindi nga po yun isang beses lang. Lalo po pagka yung nagbahagi tayo sa simula. Hindi pa natin po makikita yung yung progress niyan eh. Pero unti-unti po makikita natin kung paano po ba binabago ng Panginoon yung ating buhay. Ang banal na spirito ang nag-guide po sa atin kung paano po natin to maisa sa buhay. Kaya sabi nga po, yung salita ng Diyos hindi lamang dapat naririnig kundi nararanasan din. Hindi lamang po kinakabisa kasi may mga ang gagaling sa magkabisa ng Word of God, mga salita ng Panginoon, pero hindi naman po isinasabuhay, hindi nakikita sa buhay nila. Kapag po kasi sinasabuhay natin ang salita ng Diyos, doon nagsisimula yung pamumunga. Yung para siyang isang puno na nadiligan, naalagaan, may tamang sikat ng araw, na unti-unti nagsisimula po yung pamumunga. Ang batas po sa kaharian ng Diyos ay ang pamumunga. Kundi lang po pamumunga, kundi masaganang pamumunga. Katulad ng isang puno, tayo maaari lang makapamumunga kung mananatili tayo nakakabit kay Kristo. Yun po yung isa sa importante. Paano tayo mamumunga bilang isang mananampalataya? Laging ang Diyos yung ating kakapitan. Sabi po sa aklat ng Juan 15 verse 1 to 4, ito po makita natin kung bakit ba kailangan na lagi tayo nakakapit sa ating sa Panginoon, sa salita ng ating Panginoon. Sabi ng Diyos, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga, hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nililinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Amen. Kaya matapos po nating marinig at maunawaan ang kanyang salita, kailangan na ipamuhay po natin ito at gamitin to sa mabubuting paraan upang makita po sa ating kapaligiran, sa ating komunidad na tunay nga na ang Diyos na sinasamba ng taong ito, ng pamilyang ito, ay ang Diyos na mabuti, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po yung magiging magandang halimbawa sa iba. At tunay na patotoo na napakabuti ng ating Diyos. Kung kaya dapat po nating parating ipanalangin din po, ipag-pray natin yung mga humahayo
upang magbahagi po ng salita ng Panginoon. Huwag nating hayaan na katulad ng isang maghasik na nahuhulog po dun sa tabing daan, at yun pong naghasik din dun sa may mabadong lupa, at dun po dun sa matitinik na halaman. Nawa ang bawat sa atin ay maghasik na nahuhulog po dun sa may matabang lupa. At yun po, nawa ang bawat isa po ay pinagpala ngayong umagang ito. At muli, bago po tayo magwakas, tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we thank you sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang bawat sa amin humahayo ay hindi po mapagod, bagkus po ay manatiling matatag, at manatili, Panginoon, na sa inyo lamang umaasa. Nawa, Panginoon, ang bawat taong aming mabahaginan ng iyong salita ay patuloy na kayo po, Panginoon, ang siyang gumawa sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. We thank you, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Yan po. God bless po. Isang magandang umaga po ulit sa ating lahat.